Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Magandang gabi po. Ngayon po ay maganda ang ating topic para sa ating DZRH Usapang Legal. May kinalaman po sa mga benepisyo para sa ating mga solo parent. Kasama po ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, na pwede nyo pong mapanood ngayon live na live. Hanapin nyo lamang po sa Facebook, doon sa my search bar, i-type nyo lamang po DZRH News or DZRH News Television. Live din po kami sa YouTube, DZRH TV 4K live stream, at saka sa Attorney Cam na Facebook page. Ayan, hanapin nyo lamang po doon. Meron din po akong TikTok account, Attorney Cam ATTYCAM. Yan, sumasagot tayo doon kapag halimbawa medyo maluwag ang ating schedule. Pag may mga question, parang ano yon, Q&A, question and answer portion. Hindi nga lang pang pang beauty pageant. Pang legal information, okay? Legal education, ganon. At syempre, pinaka-the best pa rin, disclaimer natin, kung kayo po ay may mga problema na gusto nyo pong sumangguni sa mga abogado, yung mga sinasabi natin sa ating mga platforms, depende po kasi sa mga minessage nyo lamang po, no? Kung meron pong mga sirkumstansya other than that, at saka may mga evidences to support your claims, mas maigi pa rin na kumonsulta sa pinakamalapit na abogado para masuri ang inyong mga dokumento. At ganoon din, no, yung nakapaligid na sirkumstansya sa bawat kaso, okay? Kasi ganun po talaga. Pag merong isang factor na pumasok doon sa case mo, naku, baka ibang application uli ng batas yan. At syempre, Mga dagdag. Uy, teka lang. Bakit Wait lang. Samba. Ayan. Okay na. Eto at dahil po yung ating mga previews sa program, no, yung ating episode, may kinalaman po, kung naalala ninyo, yung paggamit po, no, ng apelyido ng tatay, di ba, pagsunod sa apelyido dun sa bata, kung halimbawa po ang mga magulang po ay hindi kasal. Di ba, pinag-usapan po natin non-marital children. Siyempre, ano ang importansya kung halimbawa ay sila ay naisunod sa pangalan ng kanilang tatay, na acknowledge po sila, no? At na-establish po ang paternity at merong naiwan na properties. Ang tatay, ang pinakamagandang pruweba ng paternity, at pag-acknowledge na siya po ay isang legitimate heir, or illegitimate heir rather, ay yung birth certificate. O kaya, meron din naman po, no, pag halimbawa po yung mga private hand writing documents, yung mga letters halimbawa po, no, at mga iba pang ebidensya na magpapatunay na siya ay na-acknowledge bilang isang anak, no, whether ito po ay illegitimate, no. Pero the best pa rin po is kung halimbawa siya po ay merong merong siyang acknowledgement, tsaka yung use of surname, no? Pumayag yung tatay na i-apelyido sa kanya yung bata. Okay, so pag-usapan naman natin, no? Kung halimbawa talagang hindi nagkatuluyan yung dalawang magsing-irog at hindi sila nagpakasal, bagkus meron silang anak at talagang inabandona, no, iniwan ang isang bata, so naging solo parent na lang po, no. Ano ba yung mga benepisyo ng mga solo parent? Kasi sometimes po, no, may mga kakilala ako na mga solo parent na hindi nila pinapansin yung mga benepisyo, which is dapat
ano yan, no? Sayang po. Ako, nangihinayang ako sa mga benepisyong na ibibigay sa ating mga solo parent. Tapos hindi nyo ginagrab yung opportunity. So, or siguro hindi lamang po sila aware, no? Doon sa mga oportunidad na or pribilehiyo na binigay sa kanila. Na pwede naman pala. Ay, may discount pala. Yung mga ganon, di ba? Uy, may ganito pala tayong matatanggap kung tayo ay solo parent. Bakit? Dahil sa batas po, di ba? Sabi nila, the less in life, the more in law. Alam niyo po, napakahirap po na magpalaki ng isang supling, no? Lalong-lalo na kung mag-isa ka lang. Kaya nga, ang mag-asawa po, di ba, ang advantage niyan, kapag kayo may katuwang sa buhay, may esposo, may asawa, so share kayo ng burden, di ba? Hati kayo sa hirap, magkasama kayo sa hirap at ginhawa, hati kayo sa paggastos. Hindi lamang yan, no? Kung hindi man gumagastos yung isa, housewife siya, so siya, nakapokus yung responsibilidad ng mga anak. So, ease of burden ng isang tatay yon kapag siya ay nagtatrabaho na peaceful ang kanyang pag-iisip dahil alam niya yung asawa niya ay inaalaga ng kanilang mga supling o kanilang mga anak. Pero what if kung halimbawa mag-isa ka lang? 'Di ba? At kailangan yung anak mo ay paalaga mo sa, syempre sino ba? Kamag-anak mo, especially mga nanay at tatay mo. Naiiwan lagi sa lolo at lola kasi kailangan mong kumayod, 'di ba? Dahil panggastos ninyong mag-ina or panggastos ninyong mag-ama, 'di ba? So meron pong mga benepisyo na ibinibigay po ang ating batas, no? Ito ay pag-recognize din po, no, sa mga katatagan ng ating mga solo parent. Naharapin ang buhay, 'di ba? Tuloy lang, laban lang, ganon. At least maibsan man lang kahit konting burden, no, sa ating mga solo parent. So kung mga kayo po yung nakikinig na solo parent, no, sometimes hindi ko alam kung bakit hindi ina-admit, no? Hindi ko naman gina-judge yung ating mga solo parent. Yung iba, ayaw nila aminin, so hindi sila nag-a-apply for a solo parent IDs, hindi nila ina-avail itong mga privilege para sa kanila. So nasa sa kanila pa rin naman. Kung halimbawa mataas naman ang posisyon, malaki naman ang kita, hindi na kailangan ng benepisyo, fine, di ba? Okay lang, no? Basta nabibigay ang basic necessity ng ating mga supling, no? Wala namang problema yon, no? Kanya-kanyang ano po yan. Trip yan, walang basagan daw ng trip. Pero pag sinabi nating solo parent, ano ba itong solo parent? Lahat ba tayo qualified? Basta hindi kasama ang asawa, solo parent na tayo? Well, sa RA 7982, dinescribe po, no? Kumbaga, sino nga ba ang solo parent? Yan. Kasama po sa description ng isang solo parent, no, yung nagbigay po ng supling, no, ng anak po as a result of rape, no, at o kaya yung other crimes, no, against chastity, even without final conviction of the offender, no, provided na ano po to, no, yung nanay po ay talagang parang isinilang niya yung bata at pinalaki niya yung bata. So that's considered a solo parent. Hindi naman po natin nilalahat kasi may mga iba na because of they are victim of rape, no? So ang ginagawa nila ay they opted to have an abortion or any other means, umiinom ng mga kung ano-anong drugs or chemicals, no? Just to get rid of the baby. They cannot apply. So again po, ang kailangan po, no, victim of rape or other crimes against chastity, provided that yung mother po, inalagaan niya at pinapalaki niya po yung bata. So, she can apply for a solo parent ID. Next naman po ay yung halimbawa po, no, namatay po, no, ang asawa. Death of the spouse, no? Kahit babae po yan namatay o kaya si mister ang namatay, kung iniwan ka, no, mag-isa ka na lang magtataguyod ng pamilya, of course, pasok ka din po bilang isang solo parent. Okay. Nakalagay din po dun sa batas, no? Pasok din po bilang isang solo parent yung ang esposo, ang asawa, ang mister o kaya ang misis ay nasa kulungan,
no? Siya po ay nagsiserve ng sentence for a criminal conviction for at least 1 year. So kung halimbawa siya po ay convicted tapos ang kanyang sentence, no? Serving sentence ay at least 1 year, pwede ka mag-apply for a solo parent. Syempre, di ba? Yung katuwang sa buhay ay nakakulong. Ikaw lang ang magtataguyod ng iyong pamilya. So hindi man siya patay, pero hindi na siya maaasahan. So ikaw bilang mag-isang magtataguyod, pwede kang mag-apply as a solo parent. Okay? Kasama din po yun. Kasama rin po bilang solo parent, pwede rin po mag-apply, no, ng solo parent ID. Kasi syempre, pag may solo parent ID ka, good ano po kasi yun, indication talagang if mag-avail ka ng mga privileges o yung mga pribilehiyo, no? Kung halimbawa po ang iyong esposo o ang iyong asawa ay meron pong mental incapacity, no? O kaya meron siyang physical incapacity, no? Certified by a public medical practitioner, so pwede ka rin pong mag-apply as a solo parent. So may incapacity ang iyong partner. So syempre, kapag may incapacity, 'di ba? Hindi na ibibigay yung full support, no? Sa kanyang pamilya. Kaya syempre din yan, kasama rin sila, no? At yung able na spouse, no, ang siyang nagtataguyod, pwede rin po siyang mag-apply bilang a solo parent. So may kakilala tayo na yung kanyang asawa ay naging baldado, no? So hindi na nakapagtrabaho. Buhay siya at hindi naman siya nakakulong, pero siya po ay physically incapacitated na, hindi na makapagtrabaho, or rather mentally incapacitated, so hindi rin siya makapagtrabaho, basta certified ng isang public medical practitioner, so pwede ka pong mag-apply as a solo parent. Kasi syempre hindi buo, no, yung suporta ninyong dalawa, so ikaw lang magtataguyod ng inyong pamilya, so meron kang pribilehiyo na makukuha bilang a solo parent. Ibig lang sabihin nito, not necessarily na solo parent mag-isa ka lang. Pag may asawa ka, hindi ka nakasali sa solo parent. Hindi po. Kaya dinidiscuss natin, ano ba? Kailan ka ba mako-considered as a solo parent sa ilalim ng batas? So, again po, kapag halimbawa ang asawa mo, di man siya namatay, no? Bagamat siya po ay nasa kulungan, at least 1 year ang kanyang conviction, pwede kang mag-apply as a solo parent. Kung buhay din ng asawa mo, kasama mo siya sa bahay, pero siya po ay physically incapacitated or mentally incapacitated, mag-isa ka na lang nagtatrabaho, nagtataguyod ng pamilya, pwede ka po mag-apply as a solo parent, and pwede mong ma-avail yung mga pribilehiyo bilang isang solo parent. Yan. So ano pa ba ang solo parent? So syempre kasama na dyan yung halimbawa ay nagkaroon po ng declaration of nullity of marriage, no, na decreed by a court, no, o kaya ng annulment of marriage, tapos naiwan sa iyo yung mga kids natin, no, sa iyo in-entrust yung custody ng children, so pwede ka rin po mag-apply as a solo parent. Kasama rin po dyan, kung halimbawa po, no, may asawa ka, tapos sumakabilang bahay, sumakabilang bahay, kaka-stress. Iniwan ka na lang, no, abandon ka for at least 1 year, bigla na lang nawala, di nagpaalam sa'yo, lumarga, o kaya kung sino sinamahan, na in love dun sa kakilala, o dun sa umatan ng reunion, nung klase nila, tapos dun sumama, tapos nasa iyo yung mga kids, di ba? So mag-isa ka na lang ulit magtataguyod ng iyong pamilya, pwede ka mag-apply as a solo parent. No, sana naman wag mangyari. Kaya sabi naalala ko talaga nung kinasal kami ni Mr. Kim Molina. Matan kami ng parang orientation sa priest, no? At hindi lang sa priest, parang basta may kinalaman po doon sa strength ng family and relationship ninyo, no? May isang kwento doon, yung mismong aming pastor na nagsabi siya na muntik nang naghiwalay ang mag-asawa because of
yung ano na yan, yung mga attend ng reunion. Kaya sabi niya, naku, huwag niyong papayagang umattend ng reunion yung mga mister nyo, kaya misis ninyo. Kasi pag nagkita yung mga magkakakilala, magkaklasmate, nagre-rekindle ang relationship, ang kanilang spark, naalala ang kanilang mga dati, yung crush, no? Tapos biglang nagkakaroon ng temptation. So, naghihiwalay ang mag-asawa. In fact, yung parang pastor namin, muntik na maghiwalay ang kanilang pamilya just because umattend ng kanyang misis sa isang reunion at parang nagbalik muli ang kanilang parang yung pag-ibig, yung parang crush, yung mga dati na mga ex na yan. So yan, wag daw paatinin. Yan ang moral lesson. Wag paatinin ng mga reunion. Siguro hindi naman lahat no, applicable. May mga iba na okay lang patinin. Isama nyo na lang yung esposo ninyo, asawa nyo para ano, para malinis o kaya para ano, para safe. Ganon na lang, no? So, ayan, pag inabandon na ka ng asawa mo at for at least 1 year sumama dun sa nakilala niya, classmate ng reunion. Again, ito lang po yung sample. Kung halimbawa, inabandon ako for any other reason, at least 1 year, pwede ka mag-apply for a solo parent. And yung example natin, no, nung previous episode natin, kung ikaw ay unmarried, so hindi kayo kasal, tapos parang naiwan sa'yo yung supling, di ba? Tapos kaysa i-give up mo sa isang welfare institution, ikaw pa rin ang nagpalaki dun sa bata, no? Mag-isa ka lang, pwede ka mag-apply for a solo parent. Kasama na rin po, no, any other person who solely provides parental care and support to a child or any family member po, no, na nag-assume ng responsibility as a head of the family as a result of death o kaya abandonment nung parents niya, disappearance nung kanyang parents, no, or solo parent. So parang siya na yung tumayo bilang isang nanay, pwede mag-apply for a solo parent. So mamaya, dahil na-discuss na po natin yung sino-sino nga ba yung pasok, no, bilang isang solo parent. Kasi pag narinig nyo solo parent, basta mag-isa lang ako, 'di ba, no? Basta hiwalay. So hindi po. So again, meron din po mag-asawa, pero yung asawa niya nakakulong, pwede siya mag-apply solo parent. May asawa kasama pero imbalido o kaya naman po may mental capacity, pwede pa rin pong mag-apply as a solo parent. Pero bago yan, didiscuss natin later on yung pribilehiyo ng mga solo parent. Ito yung kagandahan naman dito, di ba? Yung makikita mo na, ano bang mga makukuha namin na privilege as a solo parent. Pero shoutout muna kay Kian Torres, Henry De Lohan, nanonood po sa may Zambales, Zonia Algered, and Marisa Manzano Estela, Annabel Fuentes, sabi niya, magandang gabi attorney, at sa lahat, thank you po at marami kami natututunan sa inyo. God bless from San Jose Occidental, Mindoro. Ang sarap magbasa ng mga ganitong comment. Yung may natututunan sila, no, sa ating programa. Miss Roxanne Costo, pinag-uusapan ka namin attorney Rina, sabi namin, ang bango nung perfume. Salamat Miss Roxanne. Celia Doria Montemayor, good evening po. Shirley Ampuan, magandang gabi po. Tristan Wyatt Gulay and Dante Pido. Sabi niya, papaano po, may anak ako sa una. Tapos may asawa na ako ngayon. Solo parent pa rin po ba ako matatawag noon kahit ako lang po ang nagpalaki? Kung halimbawa kung kayo nagpalaki, no, at that time na mag-isa kang nagtataguyod ng iyong supling, at the time dapat nag-apply ka as a solo parent kasi considered ka as a solo parent that time, no? Tristan Wyatt Gulay, good evening. Si rin po, batiin natin sa DZRH News Television, at yan sila Miss Gael, good evening. Vivian Basalo, grabe ka sa akin ha, Vivian. Hindi ko na babasahin yung comment mo. Natawa ko dun sa comment mo. Good evening din po kina Papa Will, Mama Jovita, Juliana Bilbao, si Rolando Paglinawan, Irene Almodovar, good evening po. Si Alan Evaristo and Cecil Manuel.
Ayan, mamaya sa saan daw po pwede mag-apply na solo parent. Sa pagbabalik po ng ating programa, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO RH. Nagbabalik po ako po si Attorney Cam dito po sa DZRH Usapang Legal. Bago po natin balikan yung ating topic, may kinalaman po sa mga benepisyo ng ating mga solo parents. Ito muna, report mula kay RH27 Noche Cacas, pinanggalingan ng bumagsak, oo nga, natipak na semento sa isang sasakyan mula sa Skyway. Kinukumpuni na, inaayos na. Grabe. RH27 Noche Cacas, ibalita mo nga to, update dito. Attorney Cam, kinukumpuni na ng Skyway Management ang Skyway na may bumagsak na malalaking tipak ng semento at nabagsakan ng isang SUV sa Naiya Road bago dumating ng Rojas Boulevard dito sa Barangay Tambo, Lungsod ng Parañaque. Isang college student nga kanina ang dinala sa ospital na driver ng Toyota Fortuner. Pasada 2:00 ng hapon kanina nang mangyari ang insidente. Wasak ang windshield at nayupi ang bubong ng SUV. Tumama sa ulo ng driver at natalsikan ng basag na bahagi ng windshield. Wala pang pahayag ang Skyway sa insidente. Naapektuhan naman ngayon ang daloy ng traffic galing ng Naiya patungong Mia Road dahil sa reblocking. Samantala, Attorney Cam, on the way na rin ang sasakyan ng NBI sa paglilipat naman kay ex-Congressman Arnie Tevez. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Judge Jaime Santiago bilang pagtalimaan nila sa commitment order na inilabas ng Manila RTC kay Tevez sa custody ng BJMP. Ayon naman kay BJMP spokesperson na Superintendent Jerix Bustinera, makakasama ni Arnie Tevez ang high risk at high profile persons deprived of liberty tulad ni Rodolfo Mayo at iba pa, at ang co-accused naman ni Tevez na nauna nang nakakulong dito sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Lungsod ng Taguig. Gaya ng Attorney Cam, gaya ng ibang PDL, isa ilalim si Arnie Tevez sa medical protocol bago ihalo sa mga PDL. Arit sa 27, Noche Cacas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Balikan natin yung topic natin, may kinalaman po no sa solo parent, tsaka ano po ba yung mga benepisyo nito. At kanina no, na sabi na natin no, yung mga sirkumstansya kung kailan nga ba matatawag na isa ka nga solo parent. Kailangan ba single ka? Kailangan ba mag-isa ka lang? Kailangan ba iniwan ka talaga? No? May mga sirkumstansya na kung saan sila po ay kasal pero yung isang spouse po, yung asawa ay maaaring nakakulong o kaya naman kahit nakalaya may mental incapacity or kaya physical incapacity. So sila po ay considered din na pwedeng mag-apply no? Yun ng solo parent, no? At again po, kung halimbawa kayo po ay mag-a-apply, no? Saan nga ba mag-a-apply ng solo parent ID, no? Usually po, kailangan pumunta po kayo sa nearest DSWD, tapos mag-a-apply po kayo, mag-submit kayo ng requirements, no? Nare-release yan siguro mga 1 week to 2 weeks yung ID. At yung iba naman, sa mga local government units, tumatanggap sila ng mga online application, no? Para sa ating mga solo parent. So, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga kagandahan naman kapag ikaw ay isang holder ng isang solo parent ID, may benepisyo ba yan? Siyempre, unahin ko yung favorite kong topic, yung sa maternity leave. Di ba? Alam nyo po ba, dahil expanded na rather ang ating maternity leave, di ba po, dati kapag ikaw ay nanganak ng normal delivery,
meron kang 60 days para mag-leave, no, para bago pumasok sa iyong trabaho. Kung ikaw naman po ay CS, nag-deliver via cesarean, medyo mas longer, no? 78 days ang iyong makukuha. Pero yun po yung ating old maternity leave law. Sa expanded maternity leave, hinabaan na po yan. So, yan po ay 105 days. No? Para, alam mo, nag-enjoy talaga ako nung na-avail ko itong 105 days na ito na maternity leave, no? Whether normal ka or CS, walang distinction. 105 yan, di ba? Syempre, kailangan, ano bang purpose ba't in-expand ito? Syempre, yung pagpapa-breastfeed, di ba? Kailangan yan, at least 3 months, no? Talagang nasa'yo yan, eh. 105 days, no? So, 3.5 months, no? Pag-iisipin mo, 105. 30, 60, 90, plus 15, ang hirap, math, 110. So, anyway, pwede ka pa, bukod sa 105 days, pwede kang mag-extend ng another 30 days. Pero yun, without pay na yun. Okay? Kung halimbawa lang gusto mo lang makasamang yung anak, no? That's fine. Wala kang nga lang sahod, pero karapatan mo yun. So, imagine, no? 105 plus 30 days. So, 135 days yon kung i-avail mo yung 30 days without pay. At ng kagandahan, kapag ikaw ay solo parent, may additional ka na 15 days. So, yung 135 plus 15 days, magiging 150 days yan. So, medyo matagal-tagal yan. 30, 60, 90, 120. So, that's 4 months. Plus 30 days, 150, di mga almost 5 months yun. Di ba? So, imaginein mo, 5 buwan. Hayahay, di ba? Talagang tutok ka sa iyong supling. Kaso nga lang, usually, ang mga solo parent natin, hindi ina-avail yung 30 days na without pay. Kasi nga naman, kailangan bumalik na sa trabaho para syempre may pambili ng gatas, no? At least you can actually enjoy the 105 plus 15 days na solo parent leave po. 120 days. So, yun po yung isang kagandahan ng pagiging solo parent. Pag yan po ay tinake nyo po yung opportunity yan, ginrab nyo yung opportunity na additional 15 days. At alam nyo po ba, may kinalaman pa rin sa leave dahil pinag-uusapan natin ng leave, no? After ng maternity leave, no? Meron po kayo na tinatawag natin na parental leave. O, diba? Kasi sa atin kasi, meron tayong tinatawag na service incentive leave, diba? Ang service incentive leave natin, 5 days, no? Yung iba naman po, ang ginagrant ng opisina is, mas malaki, 115 days VL or SL, no? So, kung assuming na, kunyari, ang binibigay sa inyo ay, yun nga, service incentive leave din. Pwede kang, in addition, dun sa mga leave privileges under our existing law, pwede kang mag-apply ng parental leave na not more than 7 working days every year. So, 5 plus 7, 12 days a year, no? So, sayang naman to. Kunin mo rin tong opportunity na to. At least bayad ka, no? Kapag ang kinuha mo, parental leave for solo parent, di ba? Additional 7 days leave. Basta nag-render ka ng service at least 1 year sa kumpanya. So, sayang tong mga ganitong pribilehiyo, di ba? Nakakasama mo ang iyong supling, di ba? Nakaka-enjoy kayo, pasyal-pasyal kahit papano, pag nakakaluwag-luwag, o kaya simpleng bonding lang together with your child. Diba? So, parental leave. Sabi nila, uy, dami palang benefit, no? So, leave pa lang ang pinag-uusapan natin. So, may mga iba pa. So, mamaya tatalakayin din natin yan. Shoutout muna kay Peter Albia. Sabi niya, good evening from, ano yung BXU?
Please educate me nga, Peter. Ano yung BXU? Saan ka galing? Saan ka galing? At pahabol greetings na rin po tayo. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin. Thank you so much. Shout out din po kay Mama Connie Vista. Ayan. Diyan po sa may Vera Catanduanes. Hi din po kina. Yan. Ching-ning-ning-ning-ning. Medyo baga lang po. Cecil Manuel. Ayan. At ganun din po kina tignan ko lang yung DZRH News natin ha. Siyempre mga nagpapa-shoutout dyan, batiin din natin mga nanonood po sa atin. Si Edgar Saday. Magandang gabi po ma'am from Cabantao, Rosario, Agusan del Sur. Uy, kamusta po kayo dyan sa may Agusan del Sur? Good evening din po kina si Gael, lagi naman present yan eh. Wait. Loading, buffering. Kaloka. Eto, si Rim sa tour sa Balboro. Sabi niya, good evening po, attorney. Matagal na po ako nakikinig sa inyong programa. Thanks po at marami kaming natututunan, nalalaman about sa iba't ibang topic. Salamat po ha, from Lubang Occidental, Mindoro. Touch naman ako. Dominica Cuison. Ayan, paano kumuha ng solo parents ID? Yun nga po, punta po kayo sa pinakamalapit na DSWD. Ang asawa ko hindi nagsusuporta mula noon hanggang ngayon. Sabi ni Dominic. Dominic, mag-apply ka na solo parent, okay? Sabi ni Almo, ako ma'am solo parents, may ID ng solo parents mula pinanganak ko, anak ko, solo parents po pero wala akong nakukuha. Meron, kapag sa mga company yan, dinidiscuss ko sa kanyo. Alam nyo ba, sa mga ibang LGUs, in fairness sa mga ibang local government units, hindi natin nilalahat, pero may mga LGUs pag PWD, parang pag birthday, meron kang additional na parang pa-birthday, kung hindi man cake, meron kang cash incentives, yung mga solo parent ha, tapos diba kapag halimbawa may mga ayuda, ano yan, priority yan, mga solo parent natin, nandyan sila, hindi sila mawawala. Si Marilu Fajardo, paano po kung may trabaho ko sa gobyerno, hindi nagsustento ng maayos ang asawa ko, pwede po ba akong makakuha ng solo parent? Depende sa sitwasyon ninyo, no? Yung asawa nyo ba, inabandon na kayo at least 1 year? Kung inabandon na kayo at least 1 year, pwede po kayo mag-apply as a solo parent. Pero kung hindi kayo inabandon na, magkasama lang kayo pero hindi siya nagbibigay ng sustento, ayan, kutusan nyo na lang. Jericho Ferrer, ayun, kamusta na po? Ayan, okay naman po, magandang gabi po. Magandang gabi po ma'am, si Roberto Papalona. Tama po ba o Papiona? Papiona, ayan, medyo dyslexia ako. Magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Other benefits pa po ng ating mga solo parent sa pagbabalik ni Attorney Cam sa DZRH, Usapang Legal. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Shout out kay Jam. Wala po bang usapang illegal? Mga legal lang po. Bawal illegal. Kasama pa rin po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. May kinalaman po sa solo parent na pinag-uusapan natin yung mga benepisyo. Kasi po, sayang naman no, kung hindi kayo aware. Ngayon na ang time para i-grab ang mga opportunity, mga privileges para sa ating mga solo parent. Alam niyo po ba, kung kayo po ay nagtatrabaho sa kumpanya, meron po kayong tinatawag na karapatan, right, para sa isang flexible work schedule. O diba? Para kang supervisor. Meron kang flexible working schedule, pero kailangan na hindi pa rin maapektuhan yung core working hours mo. Nandun pa rin siya. It's just that pwede mo tong i-ask sa mga HR no, kung dahil isa kang solo parent, kung maaari bang flexible yung work schedule mo. Halimbawa, ihatid mo yung anak mo sa
sa eskwelahan. So, alas 8 ang pasok. So, pag magbabiyahe ka, medyo madidelay ka. So, baka pwedeng 9 o'clock na ang pasok mo. Yung mga ganon. Consideration. Hindi naman mawawala yung core work hours. Pero because of your circumstance kasi, meron kang right of flexible work schedule. Okay? So, tarong nyo sa mga HR yan. Okay. Under our solo parent. And, pag isa kang solo parent, meron ka rin dapat na tinatawag na right sa non-work discrimination. So, hindi ka pwedeng ma-discriminate. Kunyari, for promotion, sila ipopromote sila kasi happy family. Ikaw, hindi ka ipopromote kasi hindi ka happy family. Isa kang solo parent. That's a no. So, mali po yun. Ang pagpopromote po ay based pa rin sa capacity ng isang individual. So, hindi ka pwedeng ma-discriminate just because you're a solo parent. Okay? Kasama pa rin po sa mga benefits. Ayan, alam niyo po ba na merong mga educational benefits dapat ang ating mga solo parents, especially sa yung mga TESDA, di ba? Kasi dapat sa mga DEX o kaya sa mga CHED, no? Po-provide yung kanilang mga benefits and privileges, kasama na din yung mga scholarship program, kung halimbawa, no? Yung mga qualified solo parents, tsaka yung children nila. Kung sila po ay qualified to have yung scholarship program, solo parent, at yung mga anak nila, pwede po silang makapag-aral, no? At ganoon din po, no, kasama ng mga non-formal education programs na appropriate para sa ating mga solo parents and children, nabanggit ko nga sa mga TESDA, di ba? Na maaari silang pumunta sa mga to at ma-priority sila, di ba? At syempre, alam nyo rin po ba na ang ating mga solo parent, not everyone knows na meron silang dapat na housing benefits. Yung mga solo parents shall be given allocation sa mga housing projects, di ba? With liberal terms of payment. So, syempre magbabayad pa rin basta kaya, no? Doon sa kanilang means to pay, no? Dapat sila po ay mabigyang priority, no, sa mga housing projects ng ating mga gobyerno. Medical assistance, of course, yung DOH po, no, ang Department of Health, dapat sila ay magkaroon ng comprehensive healthcare para sa ating solo parents. Uy, speaking of health, no, maraming nagtataka ngayon. In fairness po, tumaas yung ating binabayaran ng PhilHealth sa mga hospitalization. Napansin yan, no? Ako, napansin ko yan. Napansin ng mga ibang ng mga ibang kakilala din natin at yung mga pasyente, na dati po kasi parang limit lang, maximum 18,000 lang yung sinushoulder ni PhilHealth. Ngayon, medyo nag-above na sila, nag-raise na sila, medyo tumaas na sa 29,000, 28,000. At nakakagulat, no, na medyo kaya pala. So, sa susunod, no, sana, no, gumanda pa yung ating programa, no, sa ating PhilHealth. Kasi naalala ko lang yung binigay na mga puntos ng ating Korte Suprema, 'di ba, nung pinatawag ang PhilHealth, no, kung bakit hindi nagagamit ang kanilang pondo, 'di ba, no? So, ang ganda nung hearing na 'yon, no, ng yung sa Korte Suprema. Sobrang ganda, ang ganda ng epekto. So, sana gumanda pa yung ating health programs. Alam niyo po kung bakit, no? Mas para hindi na umalis yung mga kababayan natin. Kasi some of our oldies, no, parang gusto na nilang sa abroad manirahan dahil sa mahal ng mga gamot, yung poor healthcare system natin, unlike sa ibang bansa na ang ganda nung kanilang healthcare system, no? Pagpunta mo sa ospital, wala kang babayaran, yung ganun. Basta secured ka na hindi ka basta-basta mapapabayaan. Yun ang naman ang kailangan natin, eh. Alam nyo, naniniwala ako may pag-asa pang Pilipinas. Naniniwala talaga ako. Sabi nila nung time nung mga matatanda, no, ang kabataan na pag-asa, sa amin yun. Kaso nga lang parang hindi pa rin nagbabago, third world country pa rin tayo, no? Pero hindi, tignan natin. Ako naniniwala ako, yung pag-asa, ang kabataan pag-asa ng bayan, tignan natin yung mga future natin, yung mga Gen Z millennials natin. Saan ba magsisimula yan? Sa tamang pagluklok ng mga nasa posisyon. Kasi kung ang niluluklok lang natin dyan ay yung ang gusto lang nila ay sa personal na interest, hindi sa interest ng ating bayan at ng ating bansa, talagang hindi po tayo maawawala sa third world country, no? So, sana may pag-asa pa. At isa sa mga ma-develop ay itong healthcare system natin.
Okay, may question lang dito. Ako po ay dating solo parent, hindi po ako pinakasalan ng aking boyfriend. Nabuntis niya po ako pero wala po siyang tooth at hindi niya ako pinanagutan. Mag-isa po ako nagpalaki sa anak ko. Na-enjoy ko rin po ang benefits ng pagiging isang solo parent. Maswerte ako at nakahanap ako ng isang lalaking muling tatanggap sa kagaya ko na may dalang bagahe. Oh, nakaka-touch naman itong question na ito. Nagpakasal po kami at pinrocess na po ang apelyido ng anak ko. Pasok pa rin po ba ako sa benepisyo ng isang solo parent? Oh, gandang question. Okay, tandaan po ninyo na a change in status or circumstance, no, of the parent claiming benefits under this Solo Parent Act natin, no, na batas, such as hindi na siya mag-isa. Hindi na siya mag-isang nagtataguyod. At nakahanap na siya, no, ng katuwang sa responsibility ng parenthood. Mataterminate na po yung kanyang eligibility as a solo parent. So, hindi ka na magiging qualified to become a solo parent. No? At I'm so happy na nakahanap ka. Siyempre, mas maganda pa rin na meron kang katuwang. No? Bagamat natanggal yung mga ibang pribilehiyo mo, at least, finger heart, at least meron ka namang kasama na magiging katuwang sa pagpapalaki at pagbibigay ng mga nararapat, no, sa iyong anak. At saka hindi lang yun, yung time, effort, at yung pagmamahal. Yan. Stability na bibigay mo at ng iyong bagong partner doon sa inyong anak. Okay? Thank you so much! Hi, Jam! At si Fabian Liwag. Magandang gabi po. Pahabol greetings na lang po. Sige po, baka may makalimutan tayo. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays po tayo magkakasama dito po sa DZRH. At kapag Tuesday and Thursday naman po, si Attorney Rina Seco. Ruth Makalisang, nanonood po sa may Mambugan, Antipolo City. Florence Regalo. At Roberto, ayan, dyan sa may Samar. Magandang gabi po. Thank you so much sa mga tumutok. Sabi ni Roberto, ako po solo parent, hiniwalay na ako ng asawa ko. O grab mo yung mga privilege ng mga privileges ng isang solo parent. Thank you so much. Muli po nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. So again, search nyo lamang po ATTYCAM. Abangan po ang susunod na programa pagtapos ng usapang legal. Usapang pangkalusugan naman po. Ayan po yung mga hatid dating serbisyo publiko ng mga programa para sa ating mga kababayan na lagi nakatutok sa atin. Muli po ako po sa Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.